Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, pakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng Human Rights Advocacy New Year Specials. Ang Human Rights Advocacy Promotions ay buong taon na naman nagsaboses at nagbantay sa karapatang pantao at mabuting pamamahala, patas ng hustisya sa ating bansa at buong mundo. Dito sa internet, sa mga social media platform at blog sites, etc. So ito yung ating issue ngayon, itong ating Human Rights Advocacy New Year Special. Ito yung ating buong taon na mga isinagawang pagpupromote o sinasagawa ng ating Human Rights Promotions, na saan tayo ay buong taon na yung ating perspektiba na magsulong ng karapatang pantao, mabuting pamamahala, patas na hustisya ay baiting nating nagsaboses tayo dito sa internet in any social platforms yan. In other social platforms, blog sites yan, sa Wix yan. So ang layunin ng Human Rights Advocacy Promotions ay ating baiting na isinasaboses ang human rights ay ating baiting na isinasaboses upang ang human rights ay umiral mula sa politika, ekonomiya at sosyal at sibil na kultural na usapin at iba't ibang balangkas ito at pagbabantay ng pagpapairal ng mabuting pamamahala at patas ng hustisya. Layunin natin, kagaya na sinabi natin, layunin natin na mapag-imekting natin na sinasaboses yung karapatang pantao. Yan. Doon sa lahat ng balangkas nito, yan, particular yung politika, ekonomiya, social, civil. Yan. So yan yung ating yung mga iba't ibang balangkas ng karapatang pantao. Yan, mula sa Universal Declaration of Human Rights. So yan, maraming aspeto na binabalangkas yung ating human rights. Meron tayong individual na rights, yan. Meron tayong social rights, yan, political, economic rights, social, cultural rights, yan, may mga ganyan. So, at mula doon sa mga nabanggit natin yun, mayroon pa ibang mga sub na mga kategorya yon na kung paano yung mga rights natin ay pinoprotektahan itong balangkas ng karapatang pantao o itong batas ng karapatang pantao o human rights law. So ating inasaboses sa Administrasyong Marcos ang ating layunin at sinusuportahan natin ang mga programa nito na paigtingin at pairalin ito human rights at good governance at fair justice. Partikular dito ang human rights in enforcement na maging basihan. Ito sa papapairal ng policy enforcement upang hindi malabag ito o maabuso ang karapatan ng bawat isa in enforcement without human rights. So may nating sinasaboses sa administrasyon ngayon, yan dito sa ating pagsusulong ng karapatang tao at yung mahala sa ating administrasyon na napairalin ito ng lubos yung kanyang pamamahala with human rights. Yan. Doon sa kanyang sa good governance niya, papairalin ng fair justice from the human rights implementations. Yan. Particular ay yung sa enforcement yan. Yung sa enforcement o yung gawain ng pamahalaan na enforce o peace and order ay siyempre naging basis nito o maging base nito yung human rights based policing o ito ay inirespeto ng pamahalaan mula dyan sa enforcement sa ating police, military o all enforcement at lahat ng gawain nating pamahalaan, hindi lang dyan sa enforcement niya sa policing o sa military, kundi maging yung mga politiko o yung kanilang mga duty ay kinakailangan ay nirespeto nila yung karapatang pantao. Ating baiting na sinasaboses sa pag-iwas sa paglabag sa karapatang pantao o pang-abuso in enforcement at buong pamahalaan. Ito ay mabuti ng ating Administrasyong Marcos na sa pagpapairal nito ng mabuting pamamahala at sa pamamagitan ng promosyon at boses nito ay maprotektahan ng ating bansa sa paglabag sa karapatang ng tao. Mula sa sino mang maaaring lumabag dito mula sa pamahalaan at maging pribadong tao at sektor, etc. etc.
So may tingin natin sinaboses na yung iwasan yung paglabag sa karapatan ng tao, yung pang-abuso mula sa pamahalaan, particular yung enforcement na iwasan yung pang-abuso sa human rights o pang-abuso sa kanilang tungkulin na nabagin yung batas yung human rights, in enforcement at iba't ibang trabaho ng ating mga nasa pamahalaan na kinakailangan ng respeto yung karapatan ng tao. At ating sa pag-iwasan natin ito ay maintain natin na sinasabuhin ng mabuti itong mahalang ito para maprotektahan yung ating sambayan Pilipino from any human rights violation. Tayo ay nasa pagkasabuhin natin ito sa ating pamahalaan. So, sinusuportahan din natin ang nalubos ang pagpapaunlad mula sa pagbibigay ng karapatan ng mamayan na magkabahay, trabaho, lupa, pag-ibayo ng ating kaunlaran. So, ang economic rights and social rights ay ating madamo. So, yan. So, may hindi natin sinaboses yung ating economic rights, social rights na yung basic bahay, trabaho, lupa, yan. Yung mga tao, nagkaroon tayo sa ating yung lipunan Pilipino, lahat magkaroon ng bahay, yung mga walang bahay. So ito ay can access by any Pilipino na gusto magkabahay at ang ating pamahalaan ay mayroong magandang programa dyan, affordable houses. Lalo na magkatrabaho yung mga tao, mabigyan natin ng trabaho at hindi lang basta trabaho, kundi standard, no? Standard na ito ay sumasahod na maayos o makapamumuhay sila ng standard living from this standard na sahod at sila ay yung mga walang lupa mula doon sa mga magsasaka na yun ang kanilang buhay ay mabigyan sila ng kanilang lupang sakahan. So, at yan ay may ginagawa na sa boses dito sa Administrasyong Marcos. At ito naman ay nag-ibayo at nag-ibayo naman siya sa ating pagtingin, sa ating pag-asmos na siya ay nag-ibayo nitong mga bagay nito. Yung ating mabuti at saka dun sa enforcement ay siya ay mayroon siyang human rights plan para sa pagpapatupad ng justisya, pagpapatupad ng peace and order dito sa ating bansa. Yan. Ang boses din natin ay mag-educate din ng ang ating bansa, ma-educate din natin bansa sa karapatan at mahikayat at mabuklod ang lahat sa human rights implementation. So yun ay mamuhay tayo ng kahit ayon sa karapatan. Walang Pilipino at maging buong mundo na mamuhay ng mahirap o ikahos o hindi ayon sa karapatan, wika nga ng United Nations o Sustainable Growth mula sa UNSDG. So yan, so yung sa pagsusuboses natin tayo ay yung pag-edo o pag-promote natin ng human rights ay dahilin natin na ma-educate yung lahat ng tao sa karapatan ng tao mamulat. So, ating rating na minumulat yung kamalayan ng sambayan ng Pilipino at siyempre sa buong mundo na tayo makaambag upang mamulat ang kaisipan at makisa sa pagpapaiwan ng karapatang tao sa pagkatiwayan. Kung ikaw naman ay nandoon ka na sa mataas na antas ng pamumuhay, tulungan mo naman yung mga kababayan natin na naghihirapos na makapamuhay ayon sa karapatan. Kung ikaw ay nakapamuhay na ayon sa karapatan at mas mataas mas antas nito, ay tayo ay makapamuhay lahat ayon sa karapatan. So hindi lamang sa bansang ito kundi sa buong mundo. So suportahan natin yung SDG sa UN na kung saan yun ay may tingin natin sinuportahan para yun lahat sa buong mundo mapailan yung human. So may programa sila from the human rights implementation tsaka yung sa SDG para ma-realize yung human rights for every sundin ito sa pagsunod ng bawat mga bansa o human rights implementation na pinapatupad ng buong bansa sa United Nations. Tapos ngayon, gumawa sila ng programa like SDG para ma-realize yung mga human rights for every town. So, may tingin natin sinuporta na makisa kayo na at ating patuloy yung mulat na makasuporta sa SDG at o sa human rights para makapamuhay lahat ayon dito. So, wala maghihirap, wala nagugutom kung lahat mamumuhay ayon sa karapatan. Ngayon, para ma-achieve yan, so meron mga pamamaraan para ma-achieve at magawang makapamuhay lahat ay lalo na sa economic rights. So yung natin nabanggit na usually ay hindi agad yan trabaho, bahay yan. Usually magkaulam yan para makapamuhay na medyo maayos ay sa karapatan
standard, adequate yung ating ang bawat isa. So, pangunahin yan na tayo ay dapat doon sa bahay trabaho, so ma-achieve mo na yan yung sinasabing adequate food, shelter, yung mga ganun. Yung bahay trabaho, mataulan para. Siyempre, kung may trabaho ka, makabibili ka na ng pagkain mo, damit mo. Makabibili ka ng maayos na bahay. So, iyan ay sa tulong ng pamahalaan. So, magagawa yun. Kaya dapat yung ating pamahalaan ay magsama-sama at yung ating pamahalaan ay magkaroon ng mga pag-servisyo ayon sa karapatan. Dapat nakabasa sa karapatan kung paano makikita yung pamumuhay ng mga mayan niya. So, kung base sa karapatan, pangunahin yung sinasabi natin. Yung sa pang-social justice o economic rights and social justice sa kabuuan ay nakapumuhay ng maayos standard at yung ikaw ay protektado ng ating bansa, yung equal justice. So, hindi ka na agrabyado na happy sa pamumuhay to account rights at yung sa pamumuhay. Kaya, mahusay na ito ay mga pangunahin na dapat na nagagawa ng ating pamahalaan. So, ang bawat sektor ng lipunan ay magbayo ang kanilang karapatan upang makapumuhay sila ay marilabotin from women and children sector and marginalized sector and like PWD. So yan yung bawat sektor yan. Kaya sa boses natin yung bawat sektor, tinuhayan din natin yan. Hindi naman tayo sa boses na isang particular na pag sa boses ng karapatan ng tao, kundi the broad aspect, lahat ng aspeto ng karapatan ng tao ay ating tinuhayan na mapairal ito. Pagay natin nabanggit. At ito yung sa sektor ng lipunan, meron din yan. Halimbawa sa women, children yan. Ay tingin nag-protect sa kanila. Women, children, vulnerable sector, yan mga marginalized, at saka yung mga PWD, halimbawa. So ito naman ay yan yung mga sektor na vulnerable, yan. Women, child, PWD, mga marginalized. Na ibayo yung kanilang karapatan na makapamumuhay sila na sila protektado. And then, for the economic rights ay sa karapatan. So, pinagsikapan natin na may isang boses ito linggo-linggo at makakatambag tayo ng ating boses sa pagpapaira ng karapatan ng tao. At mabuting pumamala at patas ng hustisya at naway may kahit kayo at marinig tayo ng pamahalaan sa ating advocacy. So, tayo ay linggo-linggo nila sa boses ng hindi dito sa karapatan ng tao at papaira ng mga patas ng hustisya ng ating pamahalaan. Pangunahing basic na yung mga pangunahing mga tatlo na yun na ating nasa boses, karapatan ng tao, mabuting pamahalaan, patas ng hustisya. At sana ay mabuklod natin yung lipunan Pilipino sa kamalayan ng pagpayon ng karapatan ng tao, mabuting pamahalaan, patas ng hustisya. And then tayo ay marinig ng pamahalaan doon sa ating pagsasabos nito at ito ay i-realize ng ating pamahalaan at makapamuhay tayo dyan. Hindi man din sana na agad ay ganon, so unti-unti maabot natin yung full human rights implementations at we live according to that. So, napaka-maganda. So, sana itong Administrasyon Marcos ay malaking bagay yung magawa niya in human rights implementation. Mataas yung antas na magawa niya para mapahusay niya yung pamumuhay ng Pilipino according to the human rights. Kung halimbawa, nakapumuga kayo sa karapatan ng lipunan ng Pilipino, how much percent we have now sa human rights, peace and order, etc. sa lahat. So, kung i-engage mo sila na so dapat sana makabuti ng malaking porsyento from the economic, political, para tayo ay makapamuhay ng maayos everybody else. So, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at Panginoong Kristo Jesus at Mother Mary ay ating patuloy na pinag-ibayo ang mabuting layunin ito na naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, kakibat natin ang Panginoon Diyos ang ating pananampalataya na tayo samahan sa pagsasabos ng karapatan ng tao, mabuting pamamahala at itong ating layunin ito ay magkaroon ng realizations. So ang ating websites at blogging at social media ay naway magandaan upang makarating sa buong bansa at mundo ang ating adhikain at mapanatili natin at mabuklod ang lahat sa human rights at ang mga pamahalaan ay magpairal. So sana itong ating mga platform sa internet, so sana yung internet ay magandaan
para makapagmula tayo ng kaisipan sa karapatan ng makapagsamuha tayo sa pamahalaan, so may-unite natin tao, may-educate natin for the protection, our voice to protect human rights from our blogging, web, through the internet, yan, ay sana ay makapagalitan. Hindi lang yun, yung ating mga ginagawang mga field na kung saan tayo ay i-train ng gano'n, sumusuporta tayo ng mga training ng ating enforcement, ng ating lokal na pamahalaan, etc. O ng lipunan para tayo ay mamula sila sa karapatan at ito ay kanilang suportahan at hindi nila tumalabag kung sila ay hindi gano'n ang kaalaman sa human rights, or else ay kung sila naman ay gano'n ang kaalaman sa human rights ay naiinan sa kanila na ito ay respeto. Yeah. So, ang lahat ay hinikayat ng human rights advocacy promotions na makita sa pagpapahira ng karapatan ng tao, good governance at fair justice. Yun yung ibahagi among issue na ating tinutungyan dito at makisa o kung makatulong kayo sa pagpapahira ng karapatan ng tao at mahala at patas ng species. So, it stated, we are united all in implementing human rights, good governance, and fair justice. At itong ating mga tinutungyan dito ng mga issue, so yun yung ibahagi sa iba para ma-unite tayo doon sa mga issue o kamalin at sa mga issue na ating natutungyan dito at makatulong tayo sa karapatan ng tao. Tayo ay umiral yung human rights, fair justice. Hindi lamang ating mga issue na natutungyan dito, napakaraming issue ng human rights sa bansa. So isa lamang yung ating natutungyan, but there are so many human rights issues. Tayo nakakatungyan ng isang issue, lalo na yung litak sa lahat, ay marami pang iba na maaaring yung patungayan at tayo ay sumuporta sa mga human rights, good governance para umiral yung mabuti pang mga kayo sa ating bansa through this voice. So, muli, maliwanagang maligayang Pasko at maligong bagong taon 2025 sa inyo. Ang kaliwanagan ng Banal Santa Maria ay patuloy na lumubay sa sambayan ng Pilipino, ganyan sa buong mundo at mula sa pamahalaan at mga Pilipino, yung lipunan ng Pilipino at yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao at patas ng justisya. Iwasan yung paglabag sa karapatan ng tao, mga abuso, paglabag sa batas at korupsyon. So, yung mga Pilipino sumunod sa pamahalaan, sumuporta, yung sumubuting pamamahala, patas ng justisya, karapatan ng tao. Iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, sabi makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, at hindi sa lahat ay mga pananampalataya tayo nilubos sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo. Magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual na dito sa sunod natin sa pamahalaan. Sapagkat yan ay malakas din ang ating mabuting balita at tayo ay sumunod sa pamahalaan niya yung isang parte ng paggawa ng mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.